Diyos, muli kami ay nagpupuri sa inyo at nagpapakumbaba. Papasalamat sa panibagong aralin na amin pong umpisahan sa gabing ito. At ito ang libro ni Santiago, ang Book of James. And hiling namin ang Banal na Espiritu na siyang aming maging guro. Tulungan kami na mabigyan kami ng kaliwanagan sa kanyang mga sulat. Ito ang aming samot dalangin at binabalik namin lang ang papuri sa iyo at sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay may panibagong aralin ang Book of James. Tayo ay mag-umpisa sa James chapter 1 verses 1 to 12. So sabi diyan, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom fails, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Yeah. So, dito, pauna ni James ang kanya pong salutation. At dito, dinescribe ni James ang kanyang sarili. Now, sabi ko nga, napakarami ng James sa Bible. Meron at least 4 tayong makikita. So, sino itong James na ito? May mga ilan sinasabi ito yung James the Apostle. Kaso lang, maagang namatay itong si James the Apostle. At yung mga ibang James ay hindi naman sila masasabing sumulat. So, ang natitira ay walang iba kundi si James na kapatid ng ating Panginoon. Yung half-brother ni Jesus Christ na kapatid din ni Jude na siyang sumulat sa librong yon din. Okay? So, may dalawang kapatid si Jesus na sumulat, si Jude at ito ngayong si James. Yan. So, tinutukoy ni James sa kanyang sarili bilang isang servant or doulos. Okay? Sabihin ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Sa tunay na rendering o kasulatan, yan ay ang term na slave or alipin. So, ibig sabihin siya ay alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Now, ang alipin noong panahon na yon ay hindi gaya ng alipin na pagka intindi natin nung panahon ng mga blacks na sila ay ginawang mga preso at ginawang alipin ng mga puti. At yung sa panahon din natin ngayon na binabalik-balikan natin yung pagiging slave ay hindi maganda. Pero noong panahon nila
Apostol Pablo, nila Pedro, nila Juan, ang pagiging alipin ay magandang bagay. Lalo na kung ikaw ay alipin ng isang napakabait na amo. Maayaw mo nang humiwalay sa among yon. Kaya ang gagawin nga ay yung iyong tenga ay bubutasan at lalagyan ka ngayon ng parang hikaw. So yun ay tanda na ikaw ay pagmamay-ari na ng iyong amo at ayaw mo na humiwalay pa sa kanya. So hindi naman natin yan kumbaga hindi yan ang ating punto sa ating pag-aaralan, pero at least nakita nyo na maganda ang connotation nun. Kaya to be a slave of Christ, tayo bilang slave ng Panginoon. Kasi dati slave tayo ng kasalanan, ngayon slave na tayo ng ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin nagbago tayo ng amo. Dati ang kasalanan ng amo, ngayon ang ating Panginoon ang amo. At yun ang gustong tukuyin dito ni James. So dito makikita natin na yung sulat na ito ay kanyang inaddress sa 12 tribes na nag-scatter sa iba't ibang mga bansa. So most likely, gaya rin ito nung sa Book of Acts na kung saan na-disperse yung mga Kristiyano, okay, sa Jerusalem, at sila ngayon ay kumbaga dumako sa iba't ibang mga lugar. Doon sila na-disperse, yung tinatawag na dispersion. So 12 tribes, ibig sabihin ina-identify ni James ng kanyang mga taga-basa ay mga Hudyo na nakakilala sa Panginoon. Ayan. So, dito ngayon, kanyang binigyan ng importansya yung ano ang nangyari sa kanila na sila ay dumaan sa mga maraming pagsubok. Yung kanilang pagiging exile sa ibang mga nasyon ay isang trial. Okay? At sabi nga, yung mga trial na yan ay reason para magbunyi o mag-rejoice. Okay? Dahil meron itong ilalabas sa inyo, it will produce something in you. Yan. So yung trials, yan ay mga testings, mga difficulties, mga adversities, persecutions, mga inner moral test ng sarili or mga temptasyon ng kasalanan. So lahat yan ay ating kailangan harapin at bantayan. At sinasabi nga, it is a joy. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, iba't ibang klase ito ng pagsubok. Ayan. So, yung reason ng pagsubok na ito ay makukonsidera na pinaka ground for joy. Kumbaga, yan ang basihan ng ating kasiyahan, kasiglaan. Bakit? Dahil naglalabas ito sa atin o nagdi-develop sa atin ng pagpupursigi o perseverance. So, yung ating pananampalataya bilang mga believers ay napuput into the test. Okay? Binibigyan ngayon ng kumbaga pagsubok ang ating pananampalataya. At sabi nga, yung experience ng mga Kristiyano na dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok ay nagresulta ng maganda. Lalo na ng
pagpupursigi sa kanilang pananampalataya. Ngayon, yung tanong is, yung bang ating pananampalataya ay totoo? Makikita yan sa pamamagitan ng ating pagpapatuloy sa Kanya, sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, sa ating pag-iebanghelyo, sa ating pagsasama-sama, pagtitipon-tipon, pag-fellowship. Dahil kung hindi, then ibig sabihin, hindi genuine yung ating pananampalataya. Yung mga umaalis, yung mga dati ay nasa iglesia, biglang umalis. Sabi nga ni Apostol Juan, dati sila ay kasama natin, pero sila ay umalis. Therefore, hindi talaga sila kabilang sa atin. Hindi sila totoong mananampalataya o Kristiyano. Okay? So, the name of the game is perseverance, persistence, patuloy. At the same time, yung pagiging patient natin. Patient sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Patient sa ating pag-ibanghelyo or pag-aabot sa ibang mga tao, sa mga kaluluwa. Patient sa atin din pag-aaral ng Kanyang salita. At patient din tayo sa pangangaral na hindi basta-basta tayo maintindihan kaagad ng mga tao na ating miniministeryohan. Okay? So we need to continually persevere, at yan ang sinasabi. Yung perseverance na yan, ma-accomplish yan only by persistence in trial. Ibig sabihin, pag dumaan tayo sa mga pagsubok, anumang klaseng pagsubok yan ba ay maparelasyon, mapapamilya, mapatrabaho, mapaministeryo, mapaisa iglesia, okay? Mapa sa pag-iebanghelyo. Sabi nga, yung pagpipersevere natin ay kailangan magpatuloy. Dahil doon nakasalalay yung ating pananampalataya. Either yung ating pananampalataya ay totoo o hindi, either yung ating pananampalataya ay magwe-waver, manghihina, okay, manlalabo at titigil o mag-give up, or tayo ay magpapatuloy, which is genuine faith. So yung pinaka-goal natin, mga mananampalataya, ay tayo ay maging, sabi nga, mature and complete. Okay? Sabi diyan, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Meaning to say, yung pagiging mature and complete is that tayo sa panahon natin ngayon bilang nakakilala ay sinasanctify pa ng Diyos. Wala pa tayo dun sa glorified stage. So nasa sanctification stage pa lang tayo. Pero sabi, yun ang pagiging ang pupuntahan natin, ang pagiging mature at pagiging kompleto natin sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, dito sa buhay na ito, hindi natin marireach yung perfection, okay, in life. But definitely, pagbalik ng ating Panginoon, that will be the time na tayo ay mapeperpekto o makokompleto. Okay. But even now, we can mature. Nagmamature. Ang isang believer, nagmamature siya. Hindi pwedeng baby Christian siya hanggang sa pagkatapos ng 20 years, baby damulag Christian siya. Hindi pwedeng ganon. Ang isang Christian, ibig sabihin, nag-start siya as a baby, gaya ng isang sanggol, kailangan niya ng spiritual milk, pero pag siya'y adolescent na, kailangan niya na yung mga karne. Kaya tayo, dapat nasa karne na tayo kasi tayo'y mga may katagalan na sa Panginoon, at tayo ngayon ay kumakain na ng kanyang masaganang salita. Kaya tayo nagpapalalim na sa kanyang salita. Okay? So,
Sabi nga sa ating pagpipersevere at pag tayo'y dumaan sa mga testings o trials, definitely sabi nga ang isang taong nandun sa kalagitnaan ng pagsubok ay nakakalimutan ng wisdom or nawawala ang wisdom. Kaya sinasabi rito, if any of you lack wisdom, sa verse 5, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Yan ang ibig sabihin yung pagiging depende ng isang tunay na Kristiyano. Na alam niya na ang mga pagsubok hindi madali, mahirap. Kaya't kinakailangan niyang lumapit sa Diyos. Kinakailangan niya ang presensya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya kailangan bumabalik-balik tayo sa kanyang salita. Itong Book of James is a very good book para sa mga taong dumadaan sa pagsubok. Lalo itong ating inaaral ngayon. Yan. Kung yung pagsubok mo ay sakit, okay? Kung yung pagsubok mo ay sa relasyon, pagsubok mo ay sa desisyon, or sa gusto mo na magkaroon ng kaliwanagan ang mga gagawin mo, then lumapit ka sa Diyos. At sabi ang Diyos, hindi kanya iiwan na nakahang. Okay? Bagkus sabi nga, God offers help to those who face trials. Okay? Kaya't hindi lang yan, babalik at babalik din tayo sa Book of Proverbs. Ang Book of Proverbs, yan ay sulat ni Haring Solomon. Marami tayong mapupulot dyan. Though yan ay mga idioms o axioms na general, hindi naman ibig sabihin na pagkabinasa natin yun, ay totoo, pangahawakan mo na, i-claim mo na. No. Mga general statements yan, gaya nung ang isang taong masipag, okay, sabi nga, daig ng maagap ang masipag. Yung may mga ganyan pero sa Proverbs, kung ang tao masipag, sabi nga siya ay pagpapalain. But meron mga tao, alam natin, na yung iba nga naging Kristiyano pa. Pero masipag sila pero hindi sila yumayaman. Okay? So ano yun? Taliwas ba yun? Hindi. Ibig lang sabihin nun na kung siya ay Kristiyano, hindi siya pinapayaman ng Diyos dahil baka kung siya ay yumaman, baka makalimutan niya ang Diyos. Kaya nga ganun din sa Proverbs, sabi nga, give me just enough. Okay? Because if you give me too much, I might forget you. But if you give me less, then I might, sabi nga, steal. Okay? Magnanakaw siya. So, makikita natin ang Diyos, ganun lang, nagbibigay sa takdang panahon, takdang oras ng ating pangangailangan. At dito nga, sa mga taong dumadaan sa pagsubok, andyan ang Diyos, maasahan natin. Bibigyan niya tayo ng wisdom. Okay? So ito yung kagaya ng Proverbs, pag binasa natin, magiging gabay natin yon. It is a God-given understanding that enables a person to avoid the paths of wickedness. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, na nababantayan tayo, napeprenuhan tayo, na bibigyan tayo ng babala. Huwag mong gagawin yan. Huwag mo itutuloy yan. Ganyan. Lumakad ka ng tama, lumakad ka ng matuwid. Okay? So, imbis na path of wickedness, sabi nga, let us live a life of righteousness. So, yung context dito ng wisdom is yung ating pag-iintindi doon sa uri at layunin nung pagsubok na yan o trial. At
paano natin haharapin ito ng may katagumpayan. Okay? Paano tayo magiging victorious dito sa pagsubok na ito na ating pinagdadaanan? Nakailang beses na tayong dumaan sa mga pagsubok. At tayo'y buhay pa hanggang ngayon. Maaaring yung time na yun, naisip na natin, Lord, kunin mo na ako, hirap na ako. Pero bakit nawala na uli yung problemang yun? At ngayon, ikaw ay victorious sa buhay Kristiyano mo. Precisely because God has given us wisdom. At yan, available kapag hihingin natin sa Diyos. Okay? Kailangan nating hingin. Okay? Gustong-gusto ng Diyos na tayo'y dumepende sa Kanya. Kaya ang pangako, it will be given to Him. Wala siyang itatago. Kanyang ibibigay ito. Kaya nga, God is magnanimous. He is generous. Meaning to say talagang mapagbigay. Okay? At hindi siya, sabi nga, He is and without finding fault. Hindi siya naghahanap ng pagkukulang mo, kasalanan mo. Pag hiningi mo, ibibigay niya sa iyo. Okay. Parang yung mga bata na humihingi sa kanilang magulang, di ba? Hindi naman i-scold o tawag dito sisigawan ng magulang yung anak, yung humihingi nga. Bagkus talagang ibibigay ng magulang yung hinihingi, lalo kung ang hinihingi ay legitimate. Okay? Pagkain, ayan. Kaya hindi na pinoproblema ng mga anak yung kanilang kakanin. Alam nila na ipoprovide ito ng kanilang mga magulang. Okay? So, bakit sinasabi rito na kailangan humingi tayo? Kasi may barrier. Ano yung barrier na to? Yung pumipigil. Ang pumipigil nito is yung pagdududa. Ito yung sinasabing double-minded person. Okay? Na maniniwala sa una and then pagkatapos magdududa. Maniniwala tapos ay hindi, ayaw. Ibig sabihin nun is like sabi nga isang wave na natotoss to and fro. 'Di ba? Alam natin naman yung alon sa dagat. Ganun lang. Tapos mawawala na lang. Na parang bula. So, ang gusto ng ating Diyos is that tayo ay maging tapat. Maging totoo sa Kanya. Now, ang tinutukoy dito ay hindi yung positive thinking. Okay? Yung may hinihingi ka, Lord, in Jesus' name, we pray healing for this person na may cancer. Gagaling siya. We rebuke the spirit of cancer. In Jesus' name, alis na yan. Hindi po ganun kasi mali nga po yung ganung klase ng pagpipray. At ginagawa yan ng mga ilang Kristiyano. Ginawa rin namin yan nung ako'y nasa kumbaga pag-uumpisa lang ng aking buhay Kristiyano dahil Pentecostal yung aking nasamahan. Ganun kami katindi sa aming quote-unquote pananampalataya. Yung pala positive vibrations yun or feeling. Hindi po yun. Ang tinutukoy dito is that nagtitiwala ka, pinagkakatiwala mo sa Diyos ang hinihingi mo. Whether yan ba ay tulong sa pag-aaral, halimbawa, desisyon, or pinansyal, or sa sakit, na hindi mo pangungunahan ng Diyos. Inunahan mo na gagaling yung tao. Paano kung kinabukasan biglang namatay yung taong pinagpre-pray nyo? Di sasabihin nung pamilya nung namatay na may cancer, akala ko ba pinag-pray nyo, sabi nyo, in Jesus' name pa kayo, gagaling ang tatay ko. Bakit namatay? Ayan, nasisi pa tuloy yung mga Kristiyano. Kaya, pakiusap ko lang doon sa mga Kristiyano na ganun yung pananaw. Now, hindi ko, kumbaga, inaalipusta yung inyong zeal, okay?
yung pagpipersevere nyo, pagpupursigin nyo, pero dapat nasa lugar, nasa tama. Okay? Pagdating po dyan sa mga ganyang bagay, ang Diyos ang siya nakakaalam. Okay? Sa pagbibigay sa takdang panahon, sa takdang oras, hindi natin pwedeng sabihin na, ibigay mo na, Jesus, now na. Hindi nakikiusap tayo Diyos yung kausap natin, tayo ay mga nilalang lang niya nilikha niya lang. So, andun yung pakiusap natin. Lord, if it is your will, let it be done. Okay? Ganoon. Lord, kung kalooban niyong gumaling ang taong ito, Lord, pinapasaya inyo na namin. Kami ay nagtitiwala, anuman ang maging resulta nito, kayo ay Diyos pa rin sa amin. Hindi magmamaliw ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Okay? So, ang expression ng tunay na talagang nanalig sa Diyos ay yung hindi siya nagdududa sa pagka-Diyos ng Diyos. Okay? Sa katauhan ng Diyos. Alam niya. At kung sakali man hindi ayon sa kanyang iniisip, ang magiging kasagutan ng Diyos ay hindi bababa ang kanyang tingin sa Diyos. Bagkus ganun pa rin, pantay pa rin. Yan ang tinutukoy dyan. Okay? So, ingat po tayo na maging parang ang tinutukoy nito, ang interpretasyon ng iba is, panghawakan mo na. I declare, yan, nung isang kahapon, nakikinig ako ng isang Christian station, ako panay, declare yung mga Christian na mga lawyers pa man din, I declare. Nako, mag-ingat tayo sa kaka-declare, no? Baka martial law ma-declare natin. So, ang declare, yan prerogative ng Diyos yan. Pag siya nagdeklara ang Diyos, talagang mangyayari. Pero kung tayo, wala tayong madideclare lang natin is yung mga prescribe sa atin ng Diyos, yung mga ibinigay niya na pwede nating i-declare. I-declare natin ating kaligtasan kung ikay tunay na ligtas. Pero hindi mo pwedeng i-declare na hindi uulan ngayon. Okay? Hindi kikilos ang mga demonyo. Hindi natin yun kasi ang mga demonyo malaya sila Kung nga si Job, kahit na nga andun ng Diyos, nakapasok pa rin sila sa buhay ni Job. Okay? At pinayagan ng Diyos. Kaya, ingat po tayo sa pag-i-interpret ng mga ganitong mga kataga sa Biblia. Okay? So, kumbaga, character ng isang taong tawag nito yung double-minded is that makikita mo dahil nakikita niya sa mga nasa loob ng iglesia, pinagpala sila. At ngayon, bigla rin siyang pinagpala. So, sumasangayon siya. Pero the minute na biglang nawala yung mga pagpapalang yan, lalo na kung mga material, magdududa na yan. Sabi niya, ayaw ko na rito. Lalong dumadami ang problema ko. Lalo akong dumadaan sa maraming pagsubok. Hindi ko na to kaya. Nagkaroon kami ng ganyang mga kasama nun sa dating iglesia na kung saan umalis sila doon sa iglesyang yon at bumalik sila sa pagkakatoliko dahil daw sa ganong mga pangyayari. Kung kailan sila naging Kristiyano, dumami raw yung pagsubok. Ngayon, totoo. Kasi totoo yung sinasabi ni James dito. Na ang mga pagsubok na yan, supposedly, kung ikay tunay na Kristiyano, magiging positive ang result. Pero kung hindi ka Kristiyano, magiging negative. Aayawan mo, iwanan mo, aalis ka. Doon makikita na hindi ka tunay na mananampalataya. Okay? Yun yung sinasabi doon sa parable of the sower, na kung saan yung mga iba na itapon yung punla doon sa mga mabato.
hindi umusbong, mahina yung pananampalataya. Yung iba naman doon sa may mga tusok-tusok, mga thorns. Ngayon dahil sa karangyaan o sa kahirapan, bigla silang tinusok ng kamunduhan, nawala na sila sa pananampalataya. So yun yung tinutukoy dito, mga double-minded person. Kapag pabor sa kanila dahil may hinihiling sila, yes sila. Pero kapag wala na, no na sila, ayaw na nila. So ibig sabihin, hindi sila tunay na mananampalataya. Okay? Kaya't tinukoy sila na parang ang mga alon. So sabi nga, that man is a somewhat derogatory reference to the doubter, yung nagdududa, na tinukoy dito ni James, na parang isang alon, okay, na humahampas sa dalampasigan at nawawala, nagiging isang bula. Sabi nga, ang isang double-minded person is unstable. Okay? Unstable. Sa una, magsasalitang, I believe, pero pagkatapos niyan, sabihin niya, I don't believe. Okay? Sa kanyang personal na buhay, sa kanyang business, sa kanyang social life, sa kanyang spiritual life, doon mo makikita, wala siyang kumbaga matinding pinagkakapitan. Yun ang problema. Hindi siya nakakapit sa Diyos. Nakakapit siya sa mga nangyayari sa paligid niya at sa kung anong kanyang matatanggap. Yan. Kaya't hindi natin ito pwedeng maihalin tulad doon sa pangyayari doon sa Mark 9:24 na sinabi ng isang ama dahil gusto nga niyang pagaling ang kanyang anak na may sakit. Sabi niya, I do believe, help me overcome my unbelief. Hindi ibig sabihin double-minded yung taong yun. Hindi. Ibig sabihin lang na yung amang yon, sabi niya, nakita niya itong Panginoon. At siya'y naniwala na sinasabi niya, Lord, kung sa sarili ko lang ay talagang hindi ko kakayanin. Kaya't Lord, tulungan mo ako na talagang kumbaga lumakas yung aking pananalig pa sa inyo. So hindi siya double-minded person. Bagkus pinagkatiwala lang niya sa Diyos ang kanyang sarili. And at the same time, dahil nga nakita ng Diyos yung pananampalataya ng amang ito, sabi nga, nakita niya ng taong ito yung kanyang inadequacy, ang kanyang pananampalataya. Dahil siya'y isang baguhan lang, nakilala niya lang ang Panginoon, nakasalubong niya lang. Pero sabi niya, nagtitiwala ako sa iyo. Pero alam ko, mahina ang aking laman. Tulungan mo ako. Yun ang pangyayari dito sa amang ito. So hindi natin siya mahalin tulad sa isang double-minded man. So ano nangyari? Ang ginawa ni Kristo, nag-respond siya sa pananampalataya ng taong ito at kanyang pinagaling ang kanyang anak na lalaki. Sa Mark 9:25-27. So in response to this kind of faith, God will give wisdom to those who ask for it. And it will enable them to persevere in times of trials. Okay? So ngayon, makikita natin na ang sabi ko nga, kausap dito ni ni James, hindi apostol, ni James, ay mga mananampalataya. So, kanyang sinabi sa verse 9 at 10, sabi, the brother in humble circumstances ought to take pride in his high position. Ang tinutukoy dito ay yung mga mahihirap, okay, na mga mananampalataya. Nasabi, kayo na mga mahihirap, sabi nga,
understand this, na magkaroon kayo ng sabi nga ng pagbubunyi, okay, sa inyong high position. Ano ibig sabihin yon? Take pride doon sa posisyon nyo kay Kristo, na kayo ngayon ay mga hinirang na ng Diyos. Yun ang ibig sabihin lang dyan, na kayo bilang mahihirap, niligtas pa kayo ng Diyos at kayo ngayon ay mga anak na ng Diyos na kay Kristo. Okay? So binibigyan siya ngayon ng dignidad. Kahit siya mahirap, pero siya ay anak ng Diyos, yun ang kanyang pinagmamalaki. Kaya he can boast now in the Lord. Kung meron tayong ipagmamalaki, si Lord ang ating pwedeng ipagmalaki. Hindi yung estado natin. Okay? At the same time, maaaring ang ibig sabihin din nito ay para doon sa mga taong dumaan sa suffering o sa kahirapan dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Dahil sa pangalan ni Kristo, na sila ay inusig, sila ay kinulong, sila ay pinarusahan, binugbog, at iba ay pinatay. Okay? Sabi nga, yung position nyo na kay Kristo ngayon, at na-endure nyo lahat ng mga persecution na yan, you have a position of honor. Okay? Dahil ngayon, tayo ay kapatid ni Kristo. We are co-heirs of Christ sa kaharian ng Diyos. Okay? He's our big brother. Sa verse 10 naman ay tinutukoy yung mga mayayaman. Okay? But the one who is rich should take pride in his low position because he will pass away like a wild flower. Ayan. So dito sabi, yung wealthy na believer, yung may kaya, mayaman, sabi nga, siya naman ay magkaroon ng glory sa kanyang low position. Yung konteksto dito ay tungkol pa rin sa mga trials. Maaring dahil siya'y mayaman at ngayon napabilang kay Kristo, ay siya ay kinukutya ng mga kapwa niya, mga mayayaman, at sinasabing, anong nangyari? Anong nakain mo? Bakit ikaw ay napasama dyan sa mga yan? Di ba mga mahihirap lang ang sumasama sa mga ganyang mga gawain? Ikaw may kaya, mayaman ka, bakit nangyari? So ngayon, para sa isang mayaman, yung kanyang low position is that yung kanyang paghahambol, na kahit siya kutyain ng mga tao sa kanyang paligid, ang importante is that siya, kagaya ng mahirap na taong yon, yung kanilang position ay pareho sa Panginoon. They now belong to Christ. Okay? So, yung suffering na kanyang natanggap, ay hindi niya pwedeng ipagpalit sa anumang yaman dito sa mundong ibabaw. Dahil nga sabi, because he will pass away like a wild flower. So ano ibig sabihin niyan? Doon po sa lugar nila, sa disyerto, may mga umuusbong mga bulaklak, mga wildflower. Pero sabi nga, pag dumaan na yung malakas na hangin, na andun yung araw, matinding araw, ay namamatay yung mga bulaklak na ito. So, yung ganun din sa mga mayayaman, sabi, huwag kayong magpakatiwala sa inyong mga yaman na kayo ay iaangat niyan hanggang sa kahuli-hulihan ng inyong buhay. Dahil sabi nga, pagdating ng panahon, ay huhusgahan kayo, iiwan nyo lahat yung mga yaman ninyo sa lupa. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus, it is easier for a camel to enter the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Totoo po yan. Kaya't maraming mga mayayaman, hindi nila mabitaw-bitawan yung kanilang mga yaman sapagkat
Yun ang kanilang Diyos. Okay? Okay? Hindi ang Diyos ang kanilang Diyos, kundi ang mga karangyaan. Yun ang naging Diyos nila. Aminin man nila o hindi, dun mauuwi yan. Pero, tinutukoy dito, yung mayaman na nakakilala sa Panginoon ay napakapalad. Kaya't yung mayaman na yan, sigurado ay gagamitin niya ang kanyang mga resources para sa kaharian ng Diyos, para sa ikasusulong ng gawain ng Diyos, ng Ebanghelyo. Yan. Kaya't ang iglesia ay lumalago sapagkat may mga tinatawag din ang Diyos sa mga mayayaman. At ginagamit niya ang mga yaman nila para may sulong ang kanyang mga layunin. Okay? Ang kanyang mga plano. Okay. So sa verse 11, sabi, "For the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business." Ito yung aking tinukoy kanina. Now, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay? Yan. So, ang konklusyon ni Santiago o ni James is that dito sa testing ng pananampalataya ay merong pangako, merong reward na matatanggap ang mga magiging successful sa kanilang pagtayo laban sa mga pagsubok na ito. Okay? Totoo yan. Lahat ng trials na yan, lahat ng testing, perseverance, meron at meron matatanggap na blessing pagdating ng panahon. Okay? Pero yung mga bibigay sa temptasyon, okay, sila walang makukuha. Kaya sabi, blessed is the man, yung salitang yan, makikita natin, very familiar si James o si Santiago sa lengguwahe ng Old Testament. Kasi yung blessed is the man, makikita natin yan sa Psalm 1, nandyan po yan verse 1. Nasa Psalm 32, verse 2. Nasa Psalm 34, verse 8. Nasa Psalm 84, verse 12. Nasa Proverbs 8:34. Nasa Isaiah 56, verse 2. Nasa Jeremiah 17:7. So yung salitang blessed, ang translation kasi niyan is happy. Pero sabi nga, yung pagiging happy sa panahon natin ngayon ay parang naging mababaw yung dating. Pero yung pagsalitang blessed ay merong pa ring lalim. Okay? Makikita rin natin naman yan sa New Testament, sa Matthew 5:3 verse 11, yung Sermon on the Mount, yung the Beatitudes, di ba? Blessed is the man. Mga ganyan. Blessed are the meek. Blessed are the poor in spirit. Ayan. Ayan. So, dito makikita natin, yung pagiging blessed, ay kailangan natin i-equate ito doon sa benepisyo ng ating kaligtasan. Na tayo ay mga niligtas ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. Dito, tayo ay nagiging blessed. Kaya nga, kapag ka may kausap kang tao, sinasabi mo, "Uy, God bless you." Hindi lang yun parang greetings, kundi pag sinabi mong God bless you, sinasabi mong, halimbawa, hindi mananampalataya yung sinabihan mo, God be near you. Maging malapit ang Diyos sa iyo. Naway kaugnayin ka ng Diyos, katuking ka, kausapin ka, at iligtas ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng bless.
Kasi ang blessed is para sa mga believers yan para sa mga mananampalataya. At gusto nating i-bless sa mga tao, gusto natin sila mapabilang din sa atin na tayo ay mga ligtas na. Yun. Okay? So, blessed is the man who does not give up when confronted with trying circumstances but remains strong in faith and devotion to God. Pag tayo ay nanatili na tapat, nagpapatuloy kahit na anumang pagsubok ang ating daanan, anumang bagyo, anumang mga tawag nito, Yolanda o Rolly o Ulysses ang dumating. Pero yun ay mga literal na bagyo Pero tinutukoy ko is yung mga klase ng pagsubok na darating sa buhay natin na kung saan ay maaring hilahin tayo pababa, papunta sa kamunduhan, at si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nandun para tayo ay hatakin. Sabi nga, tayo ay mananatiling tapat sa Diyos, tatayo tayo sa anumang pagsubok na yan, at gaya ng isang precious metal, gaya ng gold, ng silver, okay, yung mga dumadaan sa apoy, natetest sila doon para paglabas nila, mas kikinang sila. Ganun din tayo. Okay? Sa mga pagsubok na yan. At sabi, kapag tayo nag-persevere under trial, ang resulta nito is that tayo makakatanggap ng crown of life. Now, yung crown of life, ay kailangan maunawaan natin ito na ito ay hindi lang yung mga natatanggap ng mga atleta nung panahon na yon na sila sa mga marathon nung panahon ng mga Greeks meron silang laurel na nilalagay sa kanilang ulo o yung oak o celery. Yan, mga tanim na celery lalagay sa kanilang ulo. Now, sigurado si Brother Boy meron yan. Mabibigyan siya niyan ng laurel at celery kasi cook siya Okay? Pero ang tinutukoy dito ay hindi yung mga ganyan na sinusuot lang ng mga atleta nung panahon na yon na mag-fade away. Pero yung ating corona ng buhay na ito ay mananatili ito pang magpasa hanggang ang tawag nito magpasawalang hanggan. Yun ibig ko sabihin. Eternal. Hindi ito maluluntoy o mabubulok. Gaya ng celery o laurel o yung oak. So, ano ito? Ito ba yung buhay na walang hanggan? Eternal life? Well, this is more than I believe. Kasi, lahat ng tao na nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Di ba sabi nga meron dadaan sa apoy, pero dahil sa hindi sila nagpagamit sa Panginoon, sila ay pumasok doon, nakapasok sila sa kaharian ng Diyos, just as one escaping the flames of hell. So, ibig sabihin, may eternal life sila. Pero itong crown of life, corona ito parang binibigay sa iyo. So, this is more than the eternal life that is given. And ako, hindi ko maipapaliwanag sa inyo kung ano ito, but I believe this is more than what we as believers receive, yung eternal life. Maaring sinasabi nga, a higher quality of life besides receiving the eternal life. Ang hirap ipaliwanag kasi wala pang nakaka-experience nito. Wala pang nakakatanggap nito. At yan matatanggap yan ng mga taong papasok sa kalangitan. Okay? Yung iba makakatanggap niyan. May crown of joy, may crown of glory, may crown of life. Okay? Marami pa. So, may mga reward na matatanggap. Kaya't ang aking exhortation sa bawat isa ay magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga, our work in the Lord
will not be in vain. Meaning to say, merong reward na nakalaan doon sa mga magpapagal para sa Diyos at sa kanyang gawain. Okay? Purihin ang Diyos, dito tayo magtatapos. Magandang gabi po.